Nakakangalay ng paa ito. Ha? Nakakangalay ng paa. Meron pa rin dala, lalo sa umaga. Tapos pagka sinunso ko, kasi nauso. Wala pating minor. Namamatay. Okay mga bossing, ayan, magandang araw na naman po sa ating lahat. So ito na naman po tayo mga bossing sa ating panibagong video. So ayan, welcome back mga bossing sa ating channel. So for today's video natin, ayan, nakita nyo naman mga bossing yung ating Barako 175. So unang-una ay napakahirap niyang paandarin, at ang pangalawa ay napakaingay. Ang dahilan ay ito mga bossing, ayan. So isa sa palagi ang nagiging problema ni Barako ay yung pag-ingay ng kanyang timing chain dahil hindi tumutulak ng ayos ang kanyang tensioner. Okay, so ang gagawin natin, i-reset natin yung tensioner. So una natin gagawin dyan ay ita-timing muna natin mga bossing. Ayan. So pagtatama ng ating timing mark, so isa sa pinakamadaling paraan ay i-kick natin yung ating unit. So gaya ng ginagawa ko, dahan-dahan ko siyang iniikot gamit ang kick hanggang sa tumama yung pinaka timing mark. Ayan. So dapat mga bossing, kapag ka re-reset po tayo ng ating tensioner, dapat naka-timing ang ating timing gear. So dapat siya ay naka-top dead center. Wag po kayo mga bossing, halimbawa gagayahin nyo itong video natin, magdi-DIY po kayo. So wag po ninyong gagawin na magre-reset kayo ng tensioner na hindi po ninyo binubuksan ng ating cam gear cover. So isa yan sa pinaka-accurate na paraan para malaman natin yung pinaka-top dead center ng ating unit. Okay, kahit anong unit pa yan mga bossing, so ano yan, pwede nating i-apply yan. So dito lang sa Barako, kalimitan, isa sa palaging problema niya is pag-ingay ng kanyang tensioner. Okay, so dito sa video ito mga boss, ipapakita ko sa inyo yung ginagawa natin kung paano tayo nagre-reset ng tensioner. So doon sa mga hindi pa po nakakaalam, ayan, ito po yung isa sa mga karamihan na nagtatanong bakit maingay ang aking makina kapag umaga sa unang andar, o di kaya ay maingay kapag sobrang init na, o di kaya maingay basta lumamig ng konti ang makina pag pinaandar, umiingay. Okay, so ito yan po yung isa sa mga nagiging dahilan mga bossing. Yung nagiging sanhi ay ang pag-ingay. So anong nangyayari doon sa ating tensioner? So hindi po siya tumutulak ng maganda, kaya lumuluwag yung kanyang timing chain. Ayan. So ito mga bossing ang ating tensioner. So marami na tayong video, pero ayan, marami pa rin nagre-request. So mas malinaw daw na video kung paano mag-reset ng tensioner. So ayan, natanggal na natin ang ating tensioner. At ito mga bossing, so luluwagan lang po ninyo ang size 10mm na tornilyo na yun. At ayan, dapat siya ay, kung maganda ang laro ng ating pinaka roller, dapat siya po ay kusa ng tatalsik. Kaso dahil nga medyo madumi na yung ating pinaka roller dahil sa dumi at sa mga ribaba kasama ng langis, yan po ay hindi minsan gumagalaw ng ayos yung mga bulitas, kaya umi-stack up. Okay, so ayan, ginawa natin, linisin muna natin yung pinaka housing ng ating tensioner. So isunod na natin yung ating mismong tensioner mga bossing. Ayan, so una yung gagawin kapag ka magre-reset kayo, syempre ayan, tanggalin muna natin yung pinaka goma, yung pinaka o-ring ng bandang dulo ng ating tensioner. So kaya-kaya na yan ang kamay mga bossing, gaya ng ginagawa natin sa ating video. At ito, sunod yung ating roller. So ito po yung ating roller, yan po ay may mga bulitas na maliliit, nakapaikot. So kapag ka po ang mga bulitas na yan ay oblong na, ayan, so yun yung isang nagiging dahilan. Okay, so kung mapapansin nyo, meron na siyang kanal sa bandang duluhan. So dahil patulak naman ang ating tensioner, so ang gagawin lang muna natin dito mga bossing ay lilinisin lang muna natin. So meron tayong mga video mga bossing na ang ginagawa natin ay nagdudugtong tayo or naglalagay tayo ng extension sa bandang dulo ng tensioner.
So mga bossing, yun po ay ginagawa lang po natin kapag po mahaba na ang timing chain. Pero dito sa gaya ng sitwasyon ng kay bossing, so hindi pa daw nare-reset yung kanyang tensioner. So ngayon pa lang, so hindi muna natin siya lalagyan na extension. So ang gagawin lang muna natin dito, ayan, lilinisin lang natin yung mga roller, tensioner, at ayan, ito yung ating pinaka spring. So ang gagawin lang natin dyan mga bossing ay medyo hahatak-hatakin lang natin. So para magkamaroon pa na mas madagdagan pa yung tension ng ating spring, para may tulak niya ng ayos ang ating roller. Ayan. So ganito lang muna yung gagawin natin sa unit ni boss. So hindi pa akma yung lalagyan natin ng extension yung tensioner ni bossing. Okay, so ito mga bossing, buuin na natin yung ating tensioner. So matapos natin linisan, ayan. So kuha lang po kayo na kahit anong po pwedeng ipasok do sa butas ng ating tensioner. So gayahin lang po ninyo ang ating video, ganyan lang po yung ating ginagawa sa pagre-reset. Lagay yung roller at ilagay ang o-ring. Ayan. So wag po ninyo kalilimutan na kapag nagre-reset ng tensioner, syempre lalagyan po natin ng langis para malubricate at makapaglaro ng ayos yung ating mga bulitas. Ayan. Ayan. Ganyan po yung gagawin natin mga bossing. So para maging maayos ang laro ng ating tensioner at tumulak siya na maayos doon sa ating timing chain, sa ating chain guide. Ayan. So pasok natin. So gaya na nasa video mga bossing, ganyan lang po. Higpit kamay lang at saka natin tanggalin ang ating pinaka ginawang stopper. So pagkatapos yan, ibalik na po natin ulit yung ating pinaka o-ring at okay na yan mga bossing. Ibabalik na lang po ulit natin yan. Okay? So ayan, ganun lang mga bossing. So ilalagay lang po ulit natin yung dalawang maliit na 8. Okay? Yung dalawang maliit na 8 mga bossing, yan po ay para talaga dyan sa tensioner. So minsan kasi kapag meron ako nababaklas na ganyang barako, so siguro pagka nag-tune up kasabay ang pagbabaklas ng tensioner, so nagkakapalit ng tornilyo. So yung maliit na tornilyo para po dyan sa tensioner, yung 6 na medyo pare-parehas ang haba, na mas mahaba doon sa dalawang pan-tensioner, yun po ay para sa ating all cam cover at saka sa ating tappet cover. So magkakaparehas po siya ng size. Okay? So dito sa unit ni bossing, ayan, nilagay na natin yung ating tensioner. Ayan, kung makikita nyo, nagalaw pa yung ating timing chain. So ang gagawin natin mga bossing, luluwagan ulit natin. So antayin nyo lumagitik. Ayun. So kapag lumagitik na yan mga bossing, ibig sabihin tumulak na at kumawala na yung ating tensioner para maitulak yung ating chain guide at yung ating timing chain. At medyo tiniktikan natin ng konti para tumulak pa ng husto yung ating tensioner. At ayan, hihigpit na natin yan mga bossing. So kailangan hindi siya nakatukod doon sa ating mismong tensioner. So higpit lang. At ayan, all goods na yung kanyang timing chain, na kung saan kanina ayan ay luwag, so kaya nagkikreate siya ng ingay. So dito naman, ang gagawin naman natin dito mga bossing na sunod ay yung tappet clearance. So check natin na rin yung kanyang tappet clearance, dahil kung mapapansin nyo yung andar ng makina kanina, so unang-una mahirap siyang paindarin. So ito po yung gagawin natin. Isa po yung sa mga pagta-timing na ginagawa natin dito sa shop. So bukod po sa carburetor, so syempre dapat kasabay din po niyan ang kanyang valve clearance. Kasi gaya ng unit na to mga bossing, so low compression siya mga boss. Bakit? Dahil tukod po ang kanyang pagkaka-adjust. So maaaring sa paggamit ito ay tumukod na. So yung size ng ating filler gauge na 0.08 na dapat ay sa intake ng kanyang barako ay hindi po pumapasok. So ibig sabihin tukod. So ang gagawin natin yan ay itatama po natin. So dito naman sa kanyang exhaust ay 0.10 dapat yung clearance. So kung mapapansin nyo, ayaw pumasok ng 0.10. Tukod din ang kanyang exhaust. Okay? So ang gagawin natin dyan mga bossing, itatama natin parehas yung kanyang clearance na ang intake ay 0.08 at yung kanyang exhaust ay 0.10. So para magtugma yung timing ng ating clearance dun sa timing ng ating carburetor na gagawin mamaya. Okay? So kung kanina hindi pumapasok yung ating 0.08, ayan, in-adjust na natin sa tamang adjust. At para
akma na siya. So para lumakas yung compression at hindi singaw yung kanyang barbula. Kasi pagka tukod mga bossing ang inyong mga barbula, so unang-una mahina po siyang humatak. So pangalawa, napakahirap po talaga niyang paandarin kasi low compression po ang inyong mga unit pagka ganyan. Okay? So tama natin yung kanyang clearance at sunod naman natin gagawin ay yung kanyang carburetor. Okay? So ayan. Hinihigpitan ko na lang dito yung mga tornilyo ng ating tappet. At all goods na tayo sa tune up. Okay? So ayos na tayo doon. So dito naman tayo mga bossing sa ating carburetor. Sa ating carburetor mga bossing, sa paglilinis ng carburetor, isa lang yung napakaselan. Dito po tayo ito lang po yung i-share ko sa inyo kasi marami naman tayong video ng carburetor sa pagta-timing. So dapat mga bossing yung ating air screw ay sagad. Ayan, makikita po ninyo ang bandang duluhan ng ating air screw na nakalabas. Makikita po niyo yan kapag kasagad na. At pagkasagad na mga bossing, doon po tayo mag-uumpisa ng bilang. So masdan po ninyo ang ating screw. Okay, so ikot po natin pakaliwa. Yan po ay palabas. Ibig sabihin niya po ay isa. Kalahati po yan mga bossing. So ito po yung pa isa. So isa't kalahati. So dalawa't kalahati. So tatlo't kalahati. Ayan. So yung 3.5 mga bossing, yan yung pinaka base na timing ni Barako. So ang gagawin natin mga bossing, dyan tayo magbabase ng ating unang timing. Kapag siya ay tumugma dyan sa timing na 3.5, so all goods na yon. Pero pagka hindi pa rin, so itatiming pa ulit natin. So gaya na nangyari dito sa unit na to, ito kinabit na natin yung kanyang carburetor. So chinecheck natin dito kung tumatagas pa rin ba, kung nagkakaroon pa rin ng overflow ang kanyang carburetor. Kasi sabi ni customer, nagkakaroon daw ito ng tulo-tulong kaunti ng gasolina. Okay? So ayos na natin yon at ayan, testingin natin mga bossing. Okay, so ayan mga bossing, umi-start naman siya. Kaso nga lang medyo sablay pa ng konti. So gaya nga na sinabi ko sa inyo, kapag ganong hindi lahat ng makina ni Barako nagtutugba sa 3.5. So ang gagawin natin, meron tayo ditong screw maliit. Ayan. So ina-adjust ko pa ulit siya palabas at hinahanap ko yung pinakamagandang timing. So dahan-dahan yung pagbubukas ng air screw at dito hinahanap ko yung pinakamataas na RPM na makukuha ng ating carburetor. So kapag nakuha na niya yung pinakamataas na RPM ng ating carburetor, so yun, that's the time na yun yung pinakamagandang timing ng ating carburetor. So ang gagawin lang natin, pag nakuha natin yung timing, so dito ang nakuha ko dito ay 6.5. So baba na natin yung minor at testing na ulit natin mga boss. Okay, so ayan mga bossing, so nakita nyo naman yung timing natin ng 3 and 3 ports kanina. So medyo bagol yung kanyang tunog, medyo durot. So ang ginawa natin, so sabi ko nga sa inyo, pag nagtatiming tayo ng carburetor ng Barako 175, so meron tayong basic na pwede nating gamiting pinakasukat ng ating air screw. So kung mapapansin nyo kanina, bago natin kinabit yung ating carburetor, nilagay muna natin siya sa 3 and 3 ports. Okay, so nung kinabit na natin, okay, medyo mahirap pa rin siyang paandarin. So nakakalimang padjak pa bago siya umandar at kailangan pa siyang i-choke. So ang ginawa natin ay inilabas natin yung kanyang air screw at nakuha natin yung pinakamataas na RPM. So kung makikita nyo kanina, mataas yung RPM. So saka lang natin ibinaba ng tumama yung timing ng kanyang air screw. Okay, so ito na yung timing niya na 6.5.
di ba? Napatak-patak pa lang yung paa nyo sa kicker na andar na. Okay. Wala rin sa linyador. Hindi kaya kanina nung dumating. Grabe, napakahirap anda rin. Mainit na yon, pero parang naka 15 padyak pa yata tayo kanina. Okay.